What's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. So for today's video, let me share with you latest updates about online lending application. So actually, meron akong share sa inyo latest updates, no? And napanood ko lang tong video na to sa isang vlogger, kay Janitor, no? So then, upon watching his video, then chinek ko kagad sa SEC kung legit ba. Yes, totoo po, legit po. Merong mga online lending application ang hindi na nabigyan ng license to operate. Meaning to say, nirevoke na ng SEC. Kasi nga, due to daming complaints. So, hindi naman bago yan. So, ang nakaganda lang kasi dito, merong dalawang famous or known na mga online lending application ang nasali. Which is yung Copperstone. Ito yung malaking kumpanya na humahawak sa mga online lending application na Mocha, Pismo-Pay, Loadcash, PocoCash. So, yun na nga, pupukusan natin dito yung Pismo-Pay at saka Mocha. Kasi ito yung dalawang online lending application na very familiar, very known, and then very famous sa karamihan, ano. Kaliwat kanan yung ads, no. So, chinek ko sila sa SEC. Chinek ko sa SEC kung totoo ba, yes, legit po na hindi na po sila nabigyan ng license. And then, chinek ko sa Play Store na doon pa rin. So, hindi na bago yan, ano. So, ito yung katanungan ng karamihan, ano, na nirevoke na, tinanggal na lahat nung karapatan, license to operate. Ipagpapatuloy pa ba yung pagbabayad ko? Yung balance ko, anong gagawin ko? Babayaran ko ba itong OLA na to na nirevoke na? So, ang sagot ko lang dito mga ka-lifestyle, no? Pwedeng hindi, pwedeng bayaran, no? Kasi kahit i-check nyo yung apps nyo, nadudoon pa rin yung balance nyo. And then, system generated to. Pwedeng makredit yung ibabayad nyo, pwedeng hindi. Ibang usapan na kasi pag may tumawag sa inyong online lending application na sinisingil kayo. In that case, mga ka-lifestyle, nirevoke na lahat-lahat, meaning to say wala silang actual operation sa kanilang kumpanya, no? So malamang yung tumatawag sa inyo nasa bahay-bahay lang, no? So makes sense, gamitin natin yung utak natin, ano? So ganun pa man, bakit ba nirevoke or hindi to sila binigyan ng license? Kasi nga mga ka-lifestyle, etong Mocha sobrang haras to, no? Isa na to sa nagbigay ng daan sa SEC para i-revoke, no, yung license nila. So, kung mapapansin nyo itong Mocha sa iOS and then sa Android, isa lang yung profile picture na ginagamit nila. And then unlike sa ibang online lending application na iba sa Android, yung profile picture iba sa iOS. Kaya magtataka ka na lang kung bakit rejected ka dito, no? Kasi meron kang bad credit sa isang OLA. Sa Android or sa iOS ba yan. So yun mga ka-lifestyle, share ko lang sa inyo. So, napanood ko lang, actually, hindi ko direct nalaman to sa SEC. Napanood ko lang again sa isang vlogger din, na isang OLA defender din kay Janitor. So, shout out kay Sir Janitor kasi actually pinapanood ko yung video na, no. Meron akong mga nalalaman din kahit papaano sa kanya. And then, na hindi ko kagad direct nalalaman sa ibang agencies like sa SEC kasi medyo busy tayo. So, ganun pa man mga ka-lifestyle, katanungan ng karamihan, nasagot ko na sana kung ipapatuloy pa ba nila yung pagbabayad nila. Again, nasa sa inyo pa rin yan kung paano nyo dadalhin yung problema nyo sa online lending application nyo. So yun, pwede nyong bayaran, pwede hindi, no? So yun yung sagot ko. So wala namang mangyayari if babayaran nyo, wala namang mangyayari if hindi nyo babayaran. Kasi gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, yung problemang dinadala nyo sa online lending application, kayo lang din yung makaka-handle niyan, no? So yun lang, nandito lang ako para i-guide kayo, then i-share ko sa inyo yung mga nagiging experience ko lately about sa online lending application, no? So hindi man ako direct kuha ng information sa mga agency, at least kahit pa paano legit naman yung mga source na napapanood natin, na kinukuha natin ng information na sinashare ko sa inyo, no? So yun mga ka-lifestyle, no? Pismo-Pay, Mocha. So yun yung dalawang
online lending application na malalaki talaga. So, malalaking isda sa paningin natin. Kaliwat kanan yung ad sa social media. So, yun, I'm proud. I mean, happy ako kasi nabawasan na naman yung tinik sa lalamunan ng mga biktima ng online lending application. So, I hope kumalat itong video na to, no? Then, kahit para malaman nung iba pang mga biktima ng online lending application na wala na to sa listahan. Pero wag kayong wag kayong magtaka kasi again, nasa Play Store pa rin to, nasa iOS, nasa App Store pa rin tong ibang online lending application na to. Hindi kagad mawawalis to ng SEC. Ewan ko kung ano yung mga action ginagawa nila para tanggalin to sa kanilang apps, no? So, 'yon, sa lahat po ng mga biktima ng online lending application na until now nakakaranas ng mga harassment, huwag po kayong mawalan ng pag-asa kasi hindi kayo nag-iisa sa labang to, no? Kasi yung mga na-experience nyo, na-experience din ng karamihan yan, no? Then, here they are, no? Naka-move on na, naka-recover na sa harassment ng mga online lending application. So, once again, sa lahat po ng hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please do like, share, subscribe. Yun lang po talaga yung hinihiling natin para at least kahit pa paano lumawak yung saklaw ng channel na to. And then marami pa pong mga ma-reach out ng mga biktima ng online lending application na maka-recover, no? So yun lang mga ka-lifestyle. Have a wonderful day ahead. See you on my next video. Peace.